kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! 50 sentimos na inaprubahang dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep, pinangangambahang mauwi sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Provisional fare hike, tinawag na pampalubag-loob ng ilang transport group. Presyo ng asukal, posible raw tumaas ng hanggang 4 na piso kada kilo sa Abril. Mga miyembro ng National Union of Students of the Philippines sumugod sa CHED para maghain ng reklamo kontra tuition increase. Mga miyembro ng Interagency Task Force at mga gwardiya ng Evergotesco Grand Central Mall nagkagirian sa unang araw ng investigasyon sa sunog. Fire Marshal ng Caloocan sinibak. Administrator ng Land Registration Authority na pinagmulan ng kontrobersyal na listahan ng 45 ari-arian umano ni Chief Justice Renato Corona, ginisa ng mga senador sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa sports saksi, Philippine Ascals masaya sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas matapos mag-third place sa 2012 AFC Challenge Cup sa Nepal. At ano nga ba ang mga formang in ngayong summer? Saksi. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng desisyong ibalik sa 850 ang minimum na pamasahe sa jeep. Pampalubag-loob naman ang tingin ng ilang transport group sa provisional fare hike na sisimulan bukas. Saksi si Steve Dailisan. Dahil sa patuloy na pagmahal ng diesel pati na rin ang spare parts ng jeep tulad ng baterya, gulong at iba pa, inaprubahan na ng LTFRB ang hinihingi 50 sentimos na provisional fare hike sa minimum fare ng mga jeep na bumabiyahe sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region, Western, Central at Eastern Visayas, Western at Northern Mindanao. Halimbawa sa mga pumapasok at dalawa yung kanilang sakay, piso ito. Ang halaga isang text message, so hindi naman siguro gaano kabigat ito. No? Ayon naman sa mga commuter na aking nakausap. Dagdagan nila yung sweldo din para pantay lang. Nakaka-epekto sa aming mga estudyante kasi wala na nga kaming merienda. Tsaka bawas rin yun, project namin. Kung tutusin, maliit. Pero kung sa loob ng isang buwan, medyo may kalakihan na rin yun. Huwag nahipon. Pero para sa grupong Pasang Mazda, kung tutuusin, ay lugi pa rin daw sila ng 10 sentimos sa provisional fare increase matapos ang pagpapatupad ng 60 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel ngayong araw. Kaya ipagpaumanhin daw ng mga commuter sakaling tuluyang maputol ang kanilang PC at mauwi sila sa tigil pasada. Well, yung tigil pasada ayaw ko yan hanggat maaari. Kanya nga't kinukuha namin ang usapin sa Popo. Subalit, kung talagang maapektuhan na ang hanay namin at tsuper na mismo ang dadaing, hindi ko na sila mapipigilan, papunta na kami doon sa punto na yan. Maging ang piston, sinabing hindi sasayad sa kanilang bulsa ang fare hike. Sa krudo lang daw ito mapupunta. Talo pa raw sila ngayong pabakasyon ng mga estudyante na siyang bumubuo ng halos 40% ng kanilang mga pasahero. Latak lang ng limos. So mas mababa pa sa limos. Isang oil price increase lang, wipe out yan kagad. Una nang nanindigan ng palasyo na hindi aalisin ang VAT sa langis. Pero ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi lang daw mga commuter ang maaapektuhan ng taas pasahe. Sapul din daw pati ang mga pangunahing produktong ibinabiyahe. Pero ang puntong yan ng TUCP, una ng pinabulaanan ng Department of Trade and Industry. Huling umabot sa 8 pesos and 50 centavos ang pamasahe taong 2008 nang pumalo sa 52 pesos ang kada litro ng diesel. Ang diesel ngayon, naglalaro sa 47 hanggang 49 pesos kada litro. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. Samantala, posibleng tumaas din ang presyo ng asukal sa Abril ay sa Sugar Regulatory Administration o SRA hanggang 4 na piso kada kilo ang inaasahang pagtaas.
Saksi si Katrina Son. Kanya-kanya na namang diskarte ang mga Pilipino para maibsan ang init ng summer. May nagpapayong o shades at may panayang pagpaypay. At dahil tag-init na, nagsulputan na ang iba't ibang klase ng inumin at pagkain na talaga namang pamawi ng init tulad na lamang ng mga halo-halo at sa malamig. Ngunit paalala ng otoridad na kailangan nating siguraduhin na malinis ang ating binibili para na rin sa kaligtasan ng ating kalusugan. Para masiguro yan, si Mang Oli na 7 taon nang nagbebenta ng sa malamig. Natural na asukal ang ginagamit imbes na ang magic sugar. Na matipid nga dahil mabilis makapagpatamis pero mapanganib naman sa kalusugan. Paliwanag nila, may residue doon sa katawan mo. Medyo masama daw yung epekto, ganun. Kaya pasok sa katawan mo, kung magbigay ng sakit, siyempre maging aware ka naman sa paligid mo, sa ibang tao. Problema nga lang dahil bukod sa pagmahal ng asukal ng piso kada kilo kamakailan, posibleng madagdagan pa ang presyo nito ng 2 hanggang 4 na piso kada kilo sa darating na Abril, ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ngayon naman gradual, dahan-dahan yung pagtaas. So, hindi yung nabibigla naman ang public niyan. So, posibleng itong 44, magiging 45 muna, magiging 46, yung ganon. Bukod sa tamang sangkap ng pampatamis, gumagastos din daw siya sa purified water. Umaasa na lang siyang makakabawi sa dami ng benta. Kaya lang ang hinabol mo naman, dinadaan lang sa dami rin minsan ng bumibili. Kahit kunti yung tubo, paunti-unti, lumalaki rin pagka marami bumibili. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Nag-anilay noy-noying naman ang mga miyembro ng National Union of Students of the Philippines sa Commission on Higher Education bilang pagkondena sa umunoy kawalan ng aksyon nito sa pagtaas ng matrikula. Bitbit pa nila ang reklamo na kumikwestiyon sa tuition hike. Saksi si Maria Bulaklak, ausente. Tuition fee increase na naman! Magbabakasyon na pero ang mga estudyanteng ito nangalampag pa rin sa tanggapan ng Commission on Higher Education. Nagsagawa pa ng noy-noying. Na ito po ay sumusunod sa karakter ng Pangulo na ano pong ginagawa. Patuloy na walang reaksyon, patuloy ang noy-noying. Bitbit ng National Union of Students of the Philippines ang reklamong nilagdaan daw ng daang-daang mga estudyante na ayon sa NUSP ay sumusuporta umano sa kanilang adikain na magkaroon ng pangilang CHED sa pagkontrol sa pagtaas ng tuition at miscellaneous fees. I think hindi naman siguro tama na hinahayaan lang yung schools na magtaas habang every year ang daming dumadrop out, ang daming nagda-drop out na students because they cannot afford to pay for their education anymore. Ni hindi pa nga raw sila nakahinga sa 10% o halos 36 pesos at 93 centavos per unit na average tuition increase sa patapos pa lang na school year 2011 to 2012 na ipinatupad ng mahigit 300 kolehiyo at universidad. Ang pamilya ni Matt Gaticales, nabibigatan nga raw sa 1,000 pisong matrikula kada unit sa UP na problema pa sa posibleng tuition hike sa mga kolehiyong pinapasukan ng 2 kapatid. Baka raw may matigil sa kanila sa pag-aaral. Nangangamba nga rin po kami mula sa aming pamilya kasi marami po kaming nag-aaral, 3 po kami magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Wala pang tugon sa ngayon ng CHED kaugnay sa inihahing complaint ng NUSP. Pero una nang sinabi ng komisyon na masusi raw nilang pinag-aaralan ang mga petisyon para sa dagdag matrikula at singil. Ako si Maria Bulaklak, ausente ang inyong saksi. Binalot po ng tensyon ang unang araw ng investigasyon ng Interagency Task Force sa sunog sa Everett Gutesco Grand Central Mall na kaninang umaga lang naideklarang fire out. Saksi si June Veneracion. Sa ganitong tensyon na uwi ang pagharang ng mga gwardya sa binong Interagency Task Force o IATF nang unang tangkain pumasok sa nasunog ni Everett Gutesco Grand Central. Yan ay para opisyal ng imbestigahan ng sunog na naideklara ng fire out 80 oras o mahigit 3 araw mula nang sumiklab ito. Sa huli ay pinapasok din sila. Ang ating focus ng ating investigation is to determine the real cause of the fire. So it might be accidental, it might be there is negligence there, it might be there is an angle of intentional fire. So we will all look at all possible angles. As of this time, we are not discounting the possibility of an intentional fire. Maging mismong mayor ng Caloocan na si Rico Mecheverry, hinarang ng lapitan niya ang binahang basement ng mall para sana silipin
Agad dinisarmahan ng 2 gwardya at nasermonan pa. Dito, ang trabaho natin, magserbisyo, kayo at saka kami. Ha? So matuto tayong magbigay ng tamang serbisyo at saka tamang respeto. Ano, ha? Okay? Sige. So i-retrain, i-subject ko sila for retraining, ha? Ayon sa mga nakapasok na investigador, delikado pa rin sa loob ng mall dahil sa mga nalambiting bakal, bukod pa sa madilim at mausok. Sa laki ng building na ito, it will take us with not later than 45 days, we have to come up with a findings. Sinibak naman sa pwesto bilang Caloocan City Fire Marshal si Fire Superintendent Oscar Diasis, alinsunod sa utos ni Interior Secretary Jesse Robredo. Si Diasis ay iniimbestigahan dahil sa bagal ng pagkapula ng apoy at dahil sa report na lasing daw ito na magsimula ang sunog Biyernes na gabi. Bagay na nauna niyang itinanggi. Ang mga tenant naman, di pa rin pinapapasok at pinagsusumiti muna ng mga dokumento sa BFP gaya ng Affidavit of Loss, Mayor's of Business Permit, Certificate of Registration mula sa DTI, Fire Safety Inspection Certificate at Insurance Policies. Siyempre makapasok sa loob para di ma-secured namin kung ano pa yung mga hindi na damage sa amin. Ma-secured kung ano pa yung mga kailangan naming i-pull out. Kami rin, tsaka medyo mahirap nga lang itong mga requirements na to kasi it takes time. Ayaw pangunahan ng Evergotesco Malls ang investigasyon pero iginit nilang di sila nagpabaya. Bukod daw sa kahandaan nila sa panahon ng sunog tulad ng pagsasagawa ng tao ng fire drill, regular din ang inspeksyon nila sa mga tenant. June Veneracion ang inyong saksi.